Hi, Slays POV. Lumipas ang ilang buwan nangyari ng first trial na nilikaso ni Jade. Una pa lang alam kong pabor na sa amin ng husgado. Sa sunod na hearing, bibigay ng mga ebidensya pero after 3 months pa mangyayari yon. Bago ko mag 26 years old, sana mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Angelina. Kakauwi lang ni Adrian galing sa date naming dalawa kahit na minsan, nagpapabuhat pa ito hindi ko naramdaman ng pagod pagbuhat ito. Ang pagtawad pagngiti maging ang mga pagyakap niya sa akin biglaan, sapat dahilan para maibsan ang kahit konting pagod na nararamdaman ko bawat buhat ko sa kanya. Tulad ng mga normal na bata, makulit to. Simula matuto siya maglakad, wala siya ibang gusto kundi ang tumakbo. At kapag napagod, bigla na lang lalapit sa akin at magpapakarga. Nginitian niya ako na para bang sinasabi ng mga ngiti na yon na bawal ko siyang tanggihan. How's your date with mommy? Salubong ni Tadeo sa anak ko. Nagpakarga agad sa kanyang anak ko na agad naman niyang di natanggihan. Awesome! Utal at pilit na sagot nito. Ilang buwan na lang mag 3 years old na siya. May mga salitang alam siya, lalo na yung mga simpleng salita pa lang. Tuwing may natututunan tong bagong salita, ako ang pinakamasayang nanay sa mundo. Sobrang sarap sa pakiramdam. Good, pero nasa Pilipinas tayo. You should speak Tagalog, okay? Napangiti ako. Titig na titig to sa reaksyon ng anak ko sa sinabi niyo ni Tadeos. Nagsalubong ang kilay na tila pilit inuunawa ang gustong sabihin sa kanya nito. Pero mayapay bumungis-ngis ito at yumakap sa kanya. Lumapit ako kay Tadeos at agad niya ako inakbayan. Noong nagsisimula na kami maglakad, nakarinig kami ng mahinang hilig. Kaya nagkatinginan kaming dalawa at napatawa ng mahina. Sinilip ko si Adrian, ngiti-ngiti na makitang mahimbing itong natulog kaagad. Dapat na ba ako mainggit dahil nakatulog na naman siya sa bisig mo? Tanong ko. Nakita kong simple yung pagngiti nito sa akin. Of course not. It's just really comfortable with my present. Simpleng sagot nito. Dahan-dahan kaming umakyat dalawa. Nakaalalay ako sa likod ni Tadeos, lalo pat palingalinga si Adrian. Nang mailapag ni Tadeos ang anak ko, lumingon to sa akin. Naiilang ako sa bawat tingin at titig niya. Ibang-iba kasi to kumpara sa tingin niya noong 2 years ago. Can we go out? He asked. Napalunok ako. Are you asking me out on a date? Tanong ko. Nakita kong simpleng pagiti nito. Tumango pa ito at ng ilang ulit bago nagsalita. Yes, simple at tipid niyang salita. Agad akong tumango. Minsan lang niya ako iyain kaya naman di ko na siya kayang tanggihan. Sa dami na nagawa niya sa akin, ang simpleng pakikipag-date ba, hindi ko pa kayang pagbigyan? Do I need to change my dress? I asked. Pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ko. Nahiya pa ako na ilang beses nagtaas baba ang tingin niya. Sa sobrang pagkailangkot, napapayuko ako na magsalubong ang mga tingin naming dalawa. No need. Sa bahay na lang tayo tatawagan ko sila Tristan. Nagsalubong ang tingin nito. Para saan? To watch after Adrian? Baka magising siya at hanapin tayo. Patanong pang sagot nito sa tanong ko. Agad ako napatango. Tumayo at kinuha ang cellphone sa bulsa ng cellphone niya. Ilang segundo lang lumipas na makita ko, nagsasalita na to at maya-maya pa, pinatay na rin niya to. They're on their way. Nakangiti yung sagot nito. Intay na lang natin sila sa sala, sagot nito. Nang tumango ako, inalalay niya akong tumayo sa pagkakaupo ko sa kama. Dahan-dahan kaming lumabas ng kwarto. Habang nag-iintay kina Tristan, nagtimpla muna ako ng juice namin dalawa. Naupo ako sa tapat niya, tahimik na nakatingin sa labas ng pinto. Nang makaramdam ako ng pagkailang, lumingon ako sa kanya. Nagulat ako to the point na napatulan ako sa pagkakaupo. He chuckled. Bakit ba titig na titig ka? Tanong ko. Umiling ito. Nang makarinig kami na sasakyan sa pagparada sa harap ng bahay ko, mabilis pa sa alas 4 tumayo si Tadeos at lumabas ng bahay. Takang-takang sumunod naman ako sa kanya. Hey, anong trip yung dalawa? Talong ni Tristan na talagang inaantok na. Sa bagay, 8 PM na rin kasi ng gabi. Tahimik na ako nakamasid nang napipilitang lumabas nang sasakyan si Cooper. Nakapang-alis pa ito, kaya napangisi ako. Saan ba kayo galing dalawa? Nakangising tanong ko. Nagulat naman si Cooper. Ngumiti ito ng pilit, lumapit at bumeso. Pagkatapos, dali itong umakit ng hagdan. Lumingon ako kay Tristan na makita niya akong tumingin sa kanya. Kagaya ni Cooper, nagmamadali siyang umakit sa taas. Let's go? Tanong nito. Umiiling na tumango ako sa kanya. Nauna siyang maglakad, kaya naman sumunod ako. Tumawid to ng kalsada. Nakasunod lang ako sa kanya. Nang pumasok ito sa bahay niya, dumiretso agad to sa second floor. Ako na may tahimik lang na nakasunod sa kanya. Pumasok siya sa isang kwarto. Yung minibar niya nakagaya ng minibar ko sa bahay. Umupo ako sa isang upuan, tapat ng mga alak. Pumasok naman sa loob ng stool si Tadeos na kumuha ng wine galing pa ng Russia. So you want lemon?
Umiling ako. What do you want? Muling tanong nito. Nag-isip pa ako pero walang pumasok sa isip ko. Omelette. May kung ano sa isip kong nagtulak sa akin na sabihin yon. Mabilis tong tumango at nagpaalam na bababa lang saglit para magluto. Naiwan ako mag-isa sa kwarto na yon, though ay tila nakapag-isip ako. Kung iniisip nyo na may kung anong namamagitan sa aming dalawa, wala. I'm still not ready for new commitment kahit na hindi bago sa akin si Tadeos. Madalas na akong kulitin na tutuhanin na namin ang relasyong iniisip ng iba. Dumarating pa nga sa puntong nililigawan niya ako pero ang palaging sagot ko sa kanya hindi pa ako handa. Yes, I like him so much pero ang sakit at laman na iniwan sa akin ni Asher hindi pa naghihilom. Hanggat di ako nakaganti sa kanila ni Jade, hindi ako papasok sa relasyong gusto niya. Ang pagiging mag-fiancé namin hindi dahil kasali sa plano namin, pero dahil itong hiniling sa kanya ng kanyang daddy. Di niya natanggihan pa, lalo nang i-blackmail siya ni Tadeos na hindi na makukuha ang ibang mana niya. Nang sabihin sa kanya ng daddy niya iyon, agad niya ring sinabi sa akin yun. Wala raw ibang nagustuhan ng daddy niya liban sa akin. Kahit alam nito ang mga napagdaanan ko, hindi niya ako hinusgahan. Bagkos minsan pa nga pinalalakas itong loob ko. Nang mga panahong di pa ako nagpaparamdam sa pamilya ko, siya ang naging daddy ko. Are you thinking about me? Yes. No. Bakit ba nagugulat ka? Tanong ko. Napatawa ito ng mahina kaya hindi ko maiwasang matulala na naman. Kanina pa ako nasa harapan mo. Marami kayatang iniisip tungkol sa akin kaya kaganyan. Nakangising salita nito. Umiling ako bago ko siya pinalo sa dibdib. Nang papaluin ko siyang muli. Mabilis niyang nahawakan ang braso ko. I love you. Tunay nito at muling natulala ako. Kumabog ng husto ang dibdib ko sa hindi ko may paliwanag na dahilan. Ito ang pangalawang beses na sinabi sa akin ni Tadeos to, pero ang isang ito'y tila kakaiba sa akin ngayon. Mabilis ako nag-iwas ng tiyan ng akmang haharap ako sa mga wine na nasa gilid ko. Mabilis sinila ako ni Tadeos muli paharap sa kanya. Can you give me an approval? He asked. Nagsalubong ang kilay ko. I will ask your body directly. Nanlaki ang mga mata ko. Magsasalita pa lang sana ako nang muling manlaki ang mata ko nang maramdaman kong malambot niyang mga labi sa labi ko. Nanlalaki ang mga mata kong nakatitig sa mata niya, nakatingin din sa mga mata ko. Nang pumikit to, hindi ko alam kung paano nag-react ang mata ko at pumikit din. Lalong naguluhan ang damdamin ko nang maramdaman ko, gumalaw ang labi niya at mabilis ko tong tinungunan. Hindi ko na alam ang nangyayari. Nakailang tagay pa lang ako at sure ako hindi ako nahihilo sa nainom ko para magkaganito na lamang ang pagre-respond ko sa mga halik ni Tadeos. Nang maramdaman ko ang kamay niya unti-unting pumasok sa shirt na suot ko. Napasinghap ako nang iangat niya ang bra na suot ko. Napapikit ng mariin nang maramdaman kong marahang pagpisil niya sa dibdib ko. Ang isang kamay niya muling pinasok sa damit ko, sa likod niya. Naramdaman ko na lang di nakasabit ang bra ko sa nag-uugnay sa magkabilang dulo. Napamulat ako ng mata, napatitig sa mukha ni Tadeos na nakapikit, halatang gustong-gusto niyang ginagawa niya. Muling napapikit ako at di ko napigilang mapakagat sa ibabang bahagi ng labi ko. Ang halik nito'y bumaba sa leeg ko. Sa isang iglap, wala na akong saplot pang itaas. Tumitig muna to sa mata ko bago muling pinagpatuloy ang ginagawa. Gustong tumutol ang utak ko pero ang katawan ko ayaw at gustong-gusto yung ginagawa sa kanya ni Tadeos. Napasinghap ako sa hangin nang tumigil to. Kala ko tapos na siya sa ginagawa niya. Napamulat ako na naramdaman kong bigla niya akong binuhat at inupo sa stool. Titig na titig siya sa mata ko habang ako'y pilit nilalabanan ang mga titig niyang iyon. Do not lie or even keep a secret about your feelings for me, Heisley. I'm in love with you since the day we met at the coffee shop 2.5 years ago. Ayoko nang ipahalata or sabihin dahil alam kong may asawa ka na. Pero iba na ngayon. Handa na ako ipaglaban ka lalo na ngayon pa. Alam ko kung anong nararamdaman mo para sa akin. Tulalang-tulala ako sa mga pinagsasabi niya. Handa na ba ako? Handa na ba akong pumasok muli sa relasyon? I don't care if you're still not ready. I am willing to wait. Pero ngayon palang ipagdadamot na kita because what's mine is only mine. And I don't share what's mine. Seryosong-seryoso siya sa sinasabi niya. Naguguluhan pero may kung anong sa loob ng katawan. Paano magising ang isipan ko nagbubunyi? Nagbubunyi dahil sa inamin sa akin ni Tadeos. Marahil nga'y mahal ko na siya at di ko lang maamin dahil sa dami na nangyari sa amin. Lalo na sa akin itong mga nakaraang buwan. Muli niyang hinalikan ang labi ko pero agad niyang pinutol yon. Sinot niya sa akin ang bra maging ang damit ko. Nang mabihisa na ako'y binuhat niya na ako na parang bagong kasal. Napakamit ako lalo sa leeg niya. Tahimik at hindi pa rin ako kumikibo. Dinala niya ako sa kwarto niya at tinihiga. Mabilis niya akong tanabihan at niyakap. Hinalikan niya ako sa balikat ko.
Na makita kong pumikit siya, wala ko nagawa, kundi ang pumikit na rin. Heisley's POV. Kinabukasan, tinulungan kong maglinis ng bahay si Tadeos. Tulad ko'y wala siyang katulong sa bahay. Ayaw niya kasing may kasamang hindi kilala. Lalo na yung palakad-lakad sa bahay. Let's eat. Simpleng salita pa nito. Napangiti ako na makitang omelette na niluto niya kagabi, pero hindi naman nakain dahil sa nangyari kagabi. Kaya kita nagustuhan eh. Hindi mo gustong magsayang? Nakangiting nakatingin na salita ko sa kanya. Nakangiti rin to na tila may nagustuhan sa sinabi ko. Doon ko napagtantong sinabi ko. Naparunok ako. Natatawang humarap ako sa pagkain at susubo na sana. So you like me, ha? Tanong nito. Tila nanlalamig ako sa itinanong nito. Nakangiti ito. Hindi basta ngiti lang. Dahil mukhang malapit na itong mapagtas ang mga labi niya sa sobrang pagkakangiti niya. Napayoko ako na maramdaman ko ang pamumula ng mukha ko. I like it too. Agad ako napalingon sa kanya. Titig na titig ako sa mga mata niya. Hindi ako makapaniwala. Kahit umamin na siya kagabi, pakiramdam ko, itong unang pagkakataon na umamin siya. Actually, pangatlong beses na to. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Baka matunaw ako. Pagbibiro ko. Tumango itong tumatawa. Then I am willing to be your freezer to make sure you will not melt by my stare. Seryoso ngunit nakangiting tura nito. Kumabog bigla ang dibdib ko. Parang may tatlong kabayong nag-uunahan na makarating sa finish line. Nilabanan niya ang bawat titig ko sa kanya. Nakangiti na parang tinutunaw na naman ako. Natigil lang ang pagtitig niya sa akin nang biglang tumunog ang cellphone nito. Nakangiti siyang umiwas ang tingin sa akin bago niya kinuha ang cellphone niyang nakapatong sa ibabaw ng cabinet. Yes? Who? What? How did he know? Okay, fine. I'll take a bath first. Kinabahan na akong bigla sa hindi ko malamang dahilan. Tiningnan ako nito na tila may sinasabi pero hindi ko maintindihan. Maliligo lang ako. Wait for me here, okay? Di na ako nintay nitong sumagot pa. Nagmamadali itong umakyat sa itaas. Habang inintay si Tadeos, hindi ako mapakali. Pakiramdam ko may hindi magandang nangyari. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Pakiramdam ko hindi ko na magugustuhan pa to. Ilang minuto pang lumipas nang bumaba si Tadeos. Nagmamadali itong bumaba ng hagdan. Nang makababa na siya, tumayo ako. Magsasalita pa sana ako pero hindi na ako hinayaan pang magsalita nito. Agad niya akong hinalikan at niyakap. Hey, what happened? Tanong ko. Naramdaman ko ang pag-iling niya. I just feel I need to hug you for my temper. Salita pa nito. I need to calm myself. Inaamoy nitong leeg ko. Nahiya naman ako dahil di pa ako naliligo. For what? Tanong ko. Humiwalay ito sa yakap ko. Tinignan niya ako sa mga mata. Let's see. Simpleng salita pa nito. Inawakan niyang kamay bago hinila para makalabas ng bahay nila. Nilak muna niya mga dapat ilak bago muling hinila ko. Na makarating kami sa bahay, muli niya akong tinignan sa mga mata bago pumuntong hininga na lumingon sa sala. Napalingon na lang din ako nang makita ko ang galit sa mata ni Tadeos. Nanlaki ang mata ko na makita kong isang tao. Nilalaro ang anak ko. Kitang-kita ko sa mga mata nito kung gaano siya kasaya na nakikipaglaro sa anak ko. Asher's POV. Thank you, Doc. Ngumiti lang ito sa akin at tumango. Lumabas na ako ng office na parang di makapaniwala sa mga sinabi nito. Napangiti ako ng mapait. Maybe this is my karma. Tuturan ko sa sarili sa isip ko. Hindi ko masisisi kung bakit ako binigyan ng ganito. Wala naman ako magagawa kundi tanggapin na lamang ang nangyayari sa akin. Nakatungo lamang ako nitong tilungo ang parking lot. Nang marating ko ang sasakyang gamit ko, mabilis na ako sumakay doon. Nanatili ako nakaupo at malalim ang iniisip. Muling bumalik sa isip ko lahat ng kasalanan ng gawa ko, lalo na kay Heisley. Walang-wala pa tong naramdaman ko sa pinagdaanan niya sa kamay ko, lalo ng pagkamatay ng anak ko. Muling sumagi sa isipan ko ang mukha ng anak kong si Adrian. Di naman to pinagdadamot sa akin. Hinahayaan ako nitong makasamang anak ko pero hindi na ito hinahayaang ilabas ko to. Natatakot kasi siyang itakas kong anak ko. Namalayo ko na lang tinutungo ko ang company ni Tadeos. Kinakabahan ba susugal ako? Gusto kong makasamang anak ko kahit ngayong araw lang dahil maging busy ako sa mga sunod na buwan. Sorry sir, nag-leave po sila Ma'am Heisley ngayong araw. Bakit daw? I ask. Hindi ko rin alam sir. Kung gusto niyo po, punta niyo na lang po siya sa Villarreal Village. Nagsalubong ang kilay ko. Doon ba nakatira si na Heisley? Tanong kong muli. Yes sir, bali this is her address. Punta niyo na lang po siya doon to si Adrian. May binigay itong maliit na papel.
Muling nagsalubong ang kilay ko ng basahin ng address. Paano nagkabahay doon si Heisley? Thank you. Di na rin bago sa VMC na nandun ako palagi. Madalas akong dumalaw doon para makita si Adrian, kaya alam lang tuwing pupunta ako doon para sa anak ko. Nang marating sa village, nahirapan akong pumasok. Noong sinabi kong Heisley ang pinunta ko, parang nagkanda-ugaga mga tong papasukin ako. Habang patuloy pinaandar ang sasakyan, panay ang lingon ko sa mga bahay hanggang sa makarating ako sa halos pinakadulo ng village. Nakita kong bahay na may address na binigay sa akin ng sekretary ni Heisley. Mabilis akong bumaba ng sasakyan ko at nag-doorbell. Ilang sandali pang lumipas, lumabas mula sa pinto si Cooper. Gulat na gulat tong nakatingin sa akin. Hindi inasang makikita ko. Bakit ka nandito? Kinakabahang tanong nito. Kakausapin ko sana si Heisley. Nasaan siya? Tanong ko. Umiling ito. Wala siya dito. Narinig kong tumatawa habang sumisigaw na bata sa loob ng bahay. Hindi kasi nasara ni Cooper yon at lumapit siya sa akin. Narinig kong tawa ng anak ko. Paniguradong nandito sila. Pilit ko. Napapikit tong tumingin sa akin. Sumenya sa sandali lang bago ko talikuran. Pumasok muli siya sa loob. Ilang minuto pa muli siyang lumabas para papasukin na ako. Pagpasok ko, nakita ko si Tristan, boyfriend ni Cooper, at ang lawyer ni Heisley. Magaling daw magsalita. Maging ako'y napapahanga niya nung unang hearing ni Jade. Wala akong balak umattend noon pero dahil curious ako sa sasabihin niya. Pabalik na sila dito. Hindi kasi sila dito natulog kagabi. Paliwanag ni Cooper. Nantanungin ko to kung nasan si Heisley. San sila natulog? Nagkatinginan sila ni Tristan bago nagsalita. Sa tapat ng bahay. Sabay turo nito. Tinignan ko pa to pero hindi ko makita dahil may nakaharang na kortina. Doon ang bahay ni Tadeos. Salita nito. Ano kayang ginawa nila buong magdamag? Gusto kong murahin ang sarili sa isip ko. Aaminin ko nasaktan ako. Iniisip ko pa lang na may nangyari sa kanila. Nasasaktan na ako ng husto. Paniguradong ganito rin ang naramdaman noon ni Heisley dati sa amin ni Jade. Napapikit ako at muling sinisi ang sarili. Napamulat na biglang may kumalabit sa tuhod ko. Si Adrian na maganda ang pagkakangiti sa akin. Tumango ako para magpantay ang ulo namin. Biglang pinagdikit niya ang mga noon namin sabay bungisngis. Napapikit akong muli. Sobrang sarap sa pakiramdam na ginawa sa akin niya yon. Madalas ko kasi siya makitang ginagawa kay Tadeos at aaminin ko. Nakaramdam ako ng matinding inggit. Ilang minuto pa nakikipagharutan sa akin si Adrian. Nagpapahabol to sa akin. Hindi ko siya kayang tanggihan kaya naman hinahabol ko siya. Pero tuwing nakakaramdam ako ng pagod, nagpapahinga agad ako. Tawang-tawa ito sa mga make face ko. Napangiti ako bago muling nilobo ang magkabilang pisngi at nagduling-dulingan. Paano mo nalaman ang bahay ko? May nagsalita mula sa likod ko. Lumingon ako dito at magkahawa kamay silang dalawa ni Tadeos. Mommy! Sigaw ni Adrian. Ngumiti namang umupo si Heisley at sinalubong ng yakap ang anak namin. Kinarga niya to at lumapit sa akin. Nakasunod sa kanya si Tadeos habang tahimik na nakamasid sa ginagawa ko. Heisley, tawag ko dito. Napalingon to sa akin. Inabot niya si Adrian kay Tadeos na nakangiti naman niya tong tinanggap. Pumunta sila sa isang sliding door. Lumabas sila doon. Paano mo ka ako nalaman ng bahay ko? Tila naiinis sa tanong muli nito kaya naman napatingin ako sa kanya. Sinabi sa akin ng sekretarya mo, kailan ka pa nandito? Tanong ko. Tumitig sa mga mata ko na tila inoobserbahan ako. Noong mismong araw na nalaman kong sa Jade ang kabit mo, dito na ako. Ano bang kailangan mo sa akin? Bumalik sa alaala kong sinabi sa akin ng doktor kanina. Pumasok sa isip ng anak ko kaya napadpad ako sa lugar na to. Gusto ko sanang makasama ang anak natin. Nakakasama mo naman na siya, di ba? Naiinis na sagot nito. Tumango ako bago muling sumagot. Yung kaming dalawa lang sana. Gusto ko siyang masolo kahit ngayong umaga lang. Babalik ko rin siya agad mamaya bago maghapon. Seryosong salita ako, tinitigan ako nito. May usapan, di ko pinatapos siya. Mabilis ako nagsalita. Nakikiusap ako, Heisley. Kahit ngayong araw lang. Unti-unting nagsalubong ang kilay niya pero maya-maya lang. Pinapabuntong hininga siya. Tumayo ito sa inupo niya at naglakad sa pinuntahan nila Tadeos. Pumasok siya rito. Nakita kong sinipa ako ng galit na mukha ni Tadeos. Maya-maya pa lumabas si Heisley doon, buhat-buhat si Adrian. Papaliguan at aayusin ko lang ang gamit niya. Tinanguan ko na lamang siya. Halos isang oras kong inintay si Heisley at ang anak ko. Nakita ko pa si Tadeos nakaupo sa labas ng pinuntahan nila kanina. Nakaupo lang na akala mo maraming iniisip. Napalingon ako sa hagda na marinig kong mahihinang bungis-ngis ng anak ko. Tumatawa to habang karga-karga ni Heisley. Tumayo ako sa pagkakaupo ko at inintay malapit sa akin si Heisley.
Naaninag ko rin ang pagpasok ni Tadeos at ang paglapit sa akin. Bawal siya sa banana, okay? Kahit anong klaseng pagkain yan bastang flavor banana, bawal. Bawal din niyang makita si McDonald dahil may phobia siya sa clowns. Saan mo ba siya balak dalhin? Sa park lang. May nakita kong park malapit sa village. Doon lang siguro para makapaglaro kami ng maayos. Tugon ko. Tumango naman ito. Napalingon ako kay Tadeos tulad ng dati. Tahimik lang tong nakamasid sa akin. Inabot sa akin ni Icy yung bag kaya mabilis ko tong kinuha mula sa kanya. Nang maisakbit ko sa kabilang balikat ko, ang bag si Adrian naman ang binigay niya sa akin. Take care of him. Ikaw nang masaktan, wag lang siya. Ibalik mo siya ng buo tulad ng pagpapahiram namin sa kanya ng buo. Malamig na tulad sa akin ni Tadeos.